Totoo ba na ang kasama daw ng Diyos na likhain ng tao ay ang mga anghel? Panoorin natin. It's written that when the Creator wanted to create the world, so he, in his humble way, consult with the angels. The sages learned that from the verse Naase Adam. Naase means we will make a man. And we know that the Creator does not need a man to help him. He does not need an angel to assist him. He can do all the work on his own. But in his humble way, he wanted to have partners with him. Okay, so ang sabi po niya, ang kasama daw ng Diyos nang sabihin niyang, let us make man in our image, ay ang mga anghel. Ito daw ay dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Kaya daw kinonsulta muna ng Diyos ang mga anghel nang likhain niya ang tao. Pero kung atin pong suriin ang Genesis chapter 1 verse 26, ay matutuklasan po nating hindi pala kinonsulta ng Diyos ang mga anghel nang likhain niya ang tao. Dahil ang naisulat po dyan ay, and God said, let us make man in our image. May consultation ba na nangyari? Wala po. Dahil ang sabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi sinabi ng talata na kumonsulta ang Diyos sa mga anghel kung likhain ba niya ang tao. At pangalawa, hindi rin kailangan konsultahin ng isang makapangyarihan and all-knowing God ang mga anghel na wala namang kakayahang lumikha ng tao or hindi naman creator. Halimbawa, kung ikaw ay isang architect engineer, kailangan mo bang kumonsulta sa isang historian para i-design ang isang building? Siyempre hindi. Ang Diyos po ay creator. Siya ang lumikha ng mga anghel at sa lahat ng bagay sa mundong ito. At bago pa nilikha ng Diyos ang tao, ay marami na po sa mga anghel ang nawala sa panig ng Diyos dahil sila ay sumama kay Lucifer noong sila ay nakibaka laban sa Diyos. Bakit nila nagawa yun? Ito ay dahil sa ang mga anghel ay hindi sila tulad ng Diyos na may perpektong karunungan at kabanalan. Kaya marami sa kanila ang na-deceive ni Lucifer, kaya sila ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya hindi kailangan ng Diyos ang opinion ng mga anghel upang isakatuparan ang kung anong nais ng gawin dahil ang Diyos ay self-sufficient ayon sa Isaiah chapter 44 verse 4. Kaya hindi po anghel ang kasama ng Diyos nang likhain ng tao sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi dito, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Itong us ay plural, higit sa isang persona. Kaya hindi dito sinabi ng Diyos na ngayon likhain ko ang tao ayon sa aking wangis. Hindi po. Dahil ang God ay galing po ito sa Hebrew word na Elohim, Strong's 430, meaning the Supreme God. Magistrates as superlative. Ito ay noun, masculine plural. Ibig sabihin, ang Elohim or God ay higit sa isang persona. Ngunit ilan po ito kung ito ay higit sa isang persona? Ito po ang ipinakilala ng Panginoong Hesus upang siluhan ang kabanalan ng bautismo. At ito ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ayon sa Matthew chapter 28 verse 19. At ang tatlong persona na ito ay present sa creation. Dahil sa Genesis chapter 1 verse 2 ay mababasa po natin na ang Espiritu Santo ay naroon nung pasimula ng likhain ng mundong ito. At siya ay manalalang din ayon sa Psalms 104 verse 30. At ang anak naman, ang Panginoong Hesus ay naroon din sa creation ayon sa John chapter 1 verse 1 hanggang sa 14. Na isulat po dyan na ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. At walang bagay sa mundong ito na hindi nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng tao sa mundong ito, tayong lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay naroon ng likhain ng tao. Kaya sa Amplified Bible, ang Genesis chapter 1 verse 26 po ay isinalin na, then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness. Kaya hindi po totoo na ang Diyos ay kumonsulta sa mga anghel nang likhain ng tao, kundi ang kasama ng Ama nang likhain niya ang tao ay ang banal na Espiritu at ang Panginoong Hesus. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay paki-follow at paki-share para marami pa ang makaalam ng katotohanan at sabay-sabay nating mailantad ang mga aral na taliwas sa itinuturo ng banal na kasulatan. Salamat and God bless.